Yo man, welcome back sa aking channel. Dito sa video na to, pag-uusapan natin on why men loses their leverage when it comes to dating. So, if you're a guy who's very interested sa mga ganitong topics about female nature, about dating dynamics, about men's personal development and improvement, then welcome sa channel ko. I'm Joms and I'm currently studying about polarity, which is the natural dance of attraction between the masculine and the feminine. So kung interesado ka doon, like, comment, and subscribe ka dito sa channel to because I'm uploading every 2 weeks or maybe every day. Sabihin na natin every day kung sakaling sipagin ako. And also if you want to know more about attraction, meron akong mga programs diyan below sa caption. Check nyo na lang. Isa diyan yung attraction inertia, in which how to naturally attract any woman by triggering their attraction little by little hanggang sa makagusto sila sa'yo. So kung interesado ka doon, check mo yung caption below. Andyan lang yung link. Andyan lang yung link. Click mo lang. So balik tayo sa video. Ang pag-uusapan natin ngayon is bakit nawawala yung leverage mo when it comes to dating. So first of all, the reason why men loses their leverage o nawawala yung power nila when it comes to pursuing women, when it comes to approaching women, whenever they try to interact with women, it's because they put women automatically in the pedestal. So nilalagay nila agad sa pedestal yung babae. So ano ba ibig sabihin ng nilalagay sa pedestal? Nilalagay mo yung pedestal sa babae kapag iniisip mo na mas mataas siya kesa sa'yo. Okay? Na parang ikaw, siya langit siya, tapos ikaw lupa. Yan. Minsan naiisip ko talaga yung mga gantong klaseng mindset, yung mga gantong klaseng, alam mo yun, yung mga gantong klaseng pag-iisip o gantong klaseng beliefs. Kasalanan to ng ng mga ng mga OPM. Ng mga OPM, sobra ka sa OPM, sobra sa panonood ng telenovela, ng mga teleserye. Kumbaga na-psy-op ka na thinking that will work. Na kapag if you act na mas mataas siya kaysa sa'yo, you act like sabihin na natin alipin, you act like a slave for her, ibig sabihin nun is magugustuhan ka niya. But in reality, hindi. Because the moment you feel na you are less than her and you feel unworthy for her, the moment na mawawalan siya ng respeto sa'yo. Because women only wants or are attracted to men who are leaders. Okay, gusto nila ng mga lalaking leader. So kapag leader ka, ibig sabihin baliktad, siya dapat yung nasa baba. Kumbaga, ikaw dapat yung nasa pedestal. So dapat ganun mo view yung dynamics nyo. Kasi the moment na view mo na mas mataas siya kaysa sa'yo, wala, natalo ka na agad. Kahit anong gawin mo. Kasi bakit ka ba natatalo doon? Because the moment you feel less than her, you feel unworthy, the moment you treat her like a celebrity, that will be the same moment na magkakaroon ka ng tinatawag nating scarcity mindset. Scarcity mindset, ibig sabihin yan yung magkakaroon ka na lang ng she's the only one mindset. Na siya lang, ayaw mo siyang mawala. Meron kang fear of losing her. Kasi feeling mo, wala nang iba, siya lang talaga yung gusto ko. So, pag nagkaroon ka ng scarcity mindset, ang gagawin mo doon is gagawin mo lahat ng sa tingin mo tama para lang magstay siya sa'yo. So, mangyayari, magiging needy as fuck ka na. And ano nga ba yung what is the most unattractive trait a man can do is being needy. So, kapag needy ka, usually, magiging people pleaser ka. You will try to please her every single time. You will always try to get her attention, always to try to get her validation. Kasi nga dahil nakikita mo siya as someone na mas mataas sa'yo, nakikita mo siya na siya lang talaga yung gusto mo, she's the only one for you, gagawin mo lahat in order to get her validation. So, the moment you give her the upper hand, even before the interaction starts, wala na, talo ka na. Wala na magkakagusto sa'yo. Alright? Kasi ito yung reality ng modern dating today. The harsh reality of the modern dating.
Women always have 100 plus men sa kanilang inbox, sa kanilang notification list. And those men are giving free attention and validation every single day. Kaya nga sobrang matataas yung ego ng mga babaeng yun kasi tayo rin yung may kasalanan eh. Binibigyan rin natin sila ng free attention and validation. Okay, binibigyan natin sila agad ng non-sexual investments natin nang walang nakukuhang kapalit. Baga libre. That's why sobrang hirap ng modern dating ngayon. However, mahirap lang 'yon kapag yun nga, kapag ang mindset mo is nasa langit lupa mindset ka. Siya yung langit, ikaw yung lupa. So ginagawa ito ng mga lalaki, it's because yun nga, yung nagbibigay ng free attention and validation because they only qualify women only on sex. Based on their what they see. Yung kumbaga, basta maganda, like agad. Basta maganda, comment agad. Basta may magpakita ng thirst traps. Alam mo yun, yung pinapa-viral nyo pa. So that's why if nagpa-follow ka pala ng mga models na ganun, tanggalin nyo na. Unfollow nyo na, alisin nyo na sa following list nyo. Baguhin nyo yung algorithm ng TikTok nyo, ng Reels nyo. Okay, if you want to bring back yung leverage sa dating life mo, stop giving away free attention, free validation. Kasi wala. Kung yung babae na nakukuha na agad yung validation at attention mo for free, ano pang kailangan gawin niya? And women are suckers for attention and validation. If nakukuha nila yun agad sa'yo for free, ano pang kailangan nilang gawin? Wala na. Kasi nakukuha naman nila ng libre. And nakukuha nila yon for a lot of guys, for a lot of time na already. So, ano ba talaga yung gusto ng mga babae? Gusto ng mga babae, they are searching for strength. Okay, they're not searching for niceness. That's why nice guys finish last. Kasi yung mga nice guys is walang strength. Nice guys acts like a woman. Very emotional, very needy, very soft. That's why it turns her off. Kaya ayaw niya sa mga nice guy. Kasi a nice guy seeks love. A nice guy seeks for validation. A nice guy seeks for attention. A nice guy seeks for intimacy. Kasi nakatali yung worthiness, yung value nila based sa attention, based sa validation, based sa intimacy na nakukuha nila. Kasi hindi nila kayang ibigay yun sa sarili nila. So kaya nagpupursue sila ng babae because yun nga, hindi nila makita yung worth sa sarili nila eh. So kailangan nilang gawin is baka may babaeng may gusto sa akin dito, sa kanya lang nakatali yung worthiness ko. So, instead of trying to put women in the pedestal, mas okay kung i-build mo yung worth mo. Ikaw magsabi, ikaw yung mag-build, wag mong ikakabit sa babae yung worthiness mo. Wag mong ikakabit yung value mo as a guy sa dami ng babaeng nagkakagusto sa'yo. Kailangan kahit walang babae, walang nagbibigay sa'yo ng attention, walang nakatingin sa'yo, walang nagbibigay sa'yo ng validation, alam mo sa sarili mo that you are worthy. And you can only do that. The easiest way in order for you to feel worthy is to get feedback from yourself, not from other people. So the easiest way to do that is stand in front of the mirror, check mo kung ano yung sa tingin mong ayaw mo sa sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo, ano yung mga bagay sa akin? Ano yung mga behaviors? Ano yung sa tingin kong hindi maganda sa paningin ko? Okay, ask yourself. Don't ask anyone else. Ask yourself, ano yung mga bagay? Humarap ka sa salamin. Tingnan mo. Ask yourself, ano dito sa nakikita ko ang ayaw ko? Ang ayaw ko. Lista mo. And then from there, you know what to do na. Kasi meron ka ng baseline, meron ka ano yung mga kailangan ko. Ayoko yung katawan ko. Masyadong mataas yung body fat ko. Sige, what will I do?
what you will do, search the internet, how to make your body fat low. O kung payat ka, ayaw mo yun sa sarili mo, how to bulk up. So, get feedback. Okay, sa'yo muna. Get feedback to yourself. Now, kapag gusto mo na yung nakikita mo sa salamin, get feedback naman sa outside, external naman. Diyan ka nakukuha ngayon ng feedback from women. So, the easiest way to get feedback sa mga babae is to approach them. Check kung paano kanila, kung paano sila makasilamuha sa'yo. How do they interact with you? And then from there, assess. Assess ka ulit kung ano yung mga kailangan mo improve. So, yun lang. So, again, don't try. Isa ba? Again, don't put women in the pedestal kasi if una pa lang nilagay mo na sila doon, then mawawala sa'yo yung leverage when it comes to the whole interaction. Wala na, magiging alipin ka na lang niya. So, instead is flip the dynamic, is ikaw yung sarili mo ang ilagay mo sa pedestal, and kapag may babae kang naka-interact or may babae kang gusto i-approach, ang mindset mo doon palagi is to see or to check if fit ba siya sa mundo mo. In that way, mawawala yung neediness mo, mawawala yung scarcity mindset mo, mawawala yung fear of losing mo, in which doon nawawala yung leverage mo when it comes to dating. So if you enjoy this video and you like to know more about attraction, especially yung tinatawag kong attraction inertia, in which you will naturally attract any women by triggering her attraction little by little. Meron dyan sa caption, sa description, check nyo na lang, click nyo yung link. If you want more videos about this one, meron ako dito, ayan, sabi ng YouTube, ito daw yung best video na panoorin mo ngayon dahil naging interesado ka panoorin tong video na to. So yun lang, hope to see you next one. Let's go.